road bike. Ayan. So, presyo dito 13,000 pesos. Ayan. So, unahin natin yung Batalya. Atomic po siya na 52 ang sukat. Ayan. Aerodynamic. So, yung kable naka-internal na. So, orange and black ang kulay. Tapos, dito tayo mag-adjust ng seat post. Yan, kailangan nyo ng allen rings. So, meron siyang mount dito, down tube, at saka dito seat tube. So, sa bandang seat stay, medyo manipis dito. Tapos, pagdating dito sa baba, sa may drop out, bilog. Yan. So, sa kanyang chain stay, mayroon nang nakalagay na chain protector. Ayan. Tapos may nakasulat dito na escape. Ayan. Okay, so sa kanyang head tube, ayan, straight. Ayan. Ito tayo sa kanyang crankset. Ayan, napakalaki ang kanyang plato. Wala tayo nakitang bilang ng ngipin, pero wari ko nasa 50. At itong nasa likod is nasa 38. Naka cell bearing ang baby. Yan, FD clamp type from Micro New. Yan, 2x. Siyempre 2x yung crankset. Yung crankset nga pala niya is alloy na. Tapos removable ang mga plato. So ibig sabihin, pwede nyong palitan yung plato kung anong trip ng mga platong gusto nyong ilagay dito. Diba? So, lumako tayo dito sa kanyang RD na ginabit, Micro New. Ayan. Micro New. Short cage. Ayan. Maiksi lang ang kanyang cage. Ayan. Tapos nakakasit na ito na HP. 1128 ang ngipin ng kanyang cogs. So yung hubs na kinabit dito is from Atomic. Atomic po yan. So sound check nga natin to, baka may tunog. Sobrang hina ng tunog niya. Brand Atomic ang kanyang hubs. Diba? So actually halos wala siyang tunog. Sa rims na kinabit dito, Atomic Aero. Yan. Tapos yung gulong CST SAR. Tapos naka caliper na yung preno o naka rim brake siya. Yung seat post na kinabit dito is from Atomic. Yan. Yung saddle, ganoon din, Atomic yun. Ball bearing pa ang kanyang pedals. Yan, i-upgrade nyo na lang itong pedals nya. Diba? Okay, so dito tayo sa kanyang cockpit. Mayroon siyang spacer dito na tatlo. Mga alloy po ito. Stem alloy from Atomic. Headset, walang brand. So ang kanyang drop bar, Atomic din to na aero kasi malapad. So STI na kinabit dito from Shimano Claris. Ayan. Ayan ang kanyang hubs, so Atomic na quick release. Okay, so yung mga valve, ayan, Presta na po. Ayan. May mga ibang kulay pa to, tulad nito. Kung ayaw nyo ng kulay orange, black, mayroon tayo ditong Bianching kulay o Celeste. Same lang ang sukat, same lang yung specs, same lang yung price. Ang pinagkaiba lang po niyan is kulay. So actually marami pang ibang kulay dito. Yan, so ulitin ko lang. Ang presyo dito is 13,000 pesos. Yan, write down your comments below kung worth it ba ito. So sa tingin nyo is pwede na. Yan, napuntahan nito sa Global Race Bikes dito sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Yun, so ito yung ibang kulay. Yan. Actually, halos pareho sila ng kulay nung isa kanina na
Black and Celeste o Bianchi. Pero ito mas ano talaga to, mas Bianchi pa ang kulay nito. Diba? Maganda. Ito yung pinakamagandang kulay. Ang presyo 13,000 pesos. Oh. 2x8. Ganda. Pero same lang specs nito. Yan, same lang din yung presyo. Yun nga, ang pinagkaiba lang po niya is kulay. Yan, alloy na po ang kanyang tinidor. Ayun, napakaganda na ito. Solid na to. 13,000 pesos. Gravel. Yun, oh. Gravel na Mountain Peak. Diba? Falcon 3000. Carbon Lodi. Yan, so alamin natin itong mga pesa na kabit dito. Mayroon na po siyang presyo. 45,000 pesos. Gravel bike MTP Carbon Falcon 3,000 700C by 2x9 45,000 pesos. So check natin yung mga pisang nakabit dito kung worth ba talaga ang 45,000 pesos dito. Yan. Pero sa Batalya pa lang parang panalo na. Carbon na kasi itong even yung tinidor niya. Ayan, no? Mayroon siyang glitters. Ayan, parang galaxy. Metallic ang dating ng Batalya. Pero nagbabago yung kulay niya, oh. Para siyang chameleon. Tapos may glitters. Nagbabago yung kulay. Tapos aerodynamic po siya. And internal cabling. Ayan. So may mount dito down tube, may mount dito seat tube, at saka dito top tube. Okay? Yan, seat post, aerodynamic yan, oh. Mountain Peak. Ayan, may mount pa siya dito. Okay, kurba pa yung seat stay niya dito. Glossy. Tapos Pro Wheel owns ang kinabit na crankset. Ayan. Ayun, mayroon pala ditong QR code sa ilalim mo. Naka-actuated na pala. Ayan. Mechanical hydraulic kung tawagin. So yung langis andito po sa kanyang caliper. Ayan, wala dito sa mismong kable. Okay, so itong tinatawag na actuated. Tapos naka true axle na po ito. Grabe, ang ganda ng forma talaga, oh. Tapos naka floating rotors. Ayan. So 2x nga palang setup nito. Tapos naka direct mount ang FD. Hindi ka may butas dito. Silipin natin dito. Ayan. Sura nga pala ang RD nito. Shimano Sura. So 9 speed, nakakasit na to. Ayan. So yung gulong CST Tyrant. Yan, CST Tyrant. Aerodynamic din yung rims nyo from Aerowick. $40C nga palang sukat nitong gulong, 700 by 40C. Ayan, yan yung mga knobs nyo. Marami siyang knobs na maliliit, diba? Yan, ito yung pedals niya, alloy na, tapos cell bearing. Yung upuan niya, Mountain Peak. Yan, nakabalot. Yan. So dito po ang adjustan ng kanyang saddle o seat post. Yan. Yan kayo mag-adjust. Yung drop bar, naka-aero din, no? Tapos yung stem, Mountain Peak ang brand. Yan. So
So write down your comments below kung worth it ba itong 45,000 pesos na gravel bike MTP carbon. Yan. Ang hindi lang carbon dito is yung stem at saka yung drop bar. Siyempre yung STI nito, yan, Sora. Nga pala yung tinidor, mountain peak din po ito, tapos naka-internal. Ayan, yung head tube. Ayan, oh. Lupit ng head tube niya, oh. Tapered. Okay. So, ang hubs lang nito is generic. Ayan. Throw axle pero generic. Wala kasing brand, wala tayong makitang brand, kaya nasabi ko generic. Pero throw axle siya, ibig sabihin goods din yan, quality din yan. Diba? Kahit sabihin natin generic siya kasi wala siyang brand, pero naka-throw axle siya. Ay nakakabit dito sa mountain peak na carbon pa. So, ibig sabihin quality ang kanyang hubs. Problema nga lang, wala siyang brand. Hindi ko rin masabi na airwake kasi actually wala talagang brand. Pero sound check natin yung hubs nito. Even wala tayong nakitang brand, sound check natin kung may tunog ba. Mayroon naman kahit paano. Baka nagustuhan nyo to, baka trip nyo to, pwede na yung puntahan dito sa Global Cruise Bikes. Itong gravel bike na Mountain Peak Carbon Falcon 3000.